Hi mga kabarangay! Si Papa Upo ito. Simula ngayong Agosto, ako na ang mapapakinggan nyo sa programang radyo nobela, maparadyo man, YouTube o Spotify. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Dito lang sa Barangay LS 91.1 Forever! Barangay LS 91.1 Forever! Magandang umaga mga kabarangay and welcome na naman sa programang Radyo Nobela ngayong araw nga po ng Friday. It's November 15, 2024. Ang ganda naman ng araw ngayon at talagang Friday na, payday pa. Talagang tuwan-tuwa na naman ang ating mga kabarangay. By the way mga kabarangay, ngayong araw nga po ng Friday, ito na naman tayo at muling magkakasama-sama para syempre ibigay sa inyo ang istorya o yung liham natin ngayong umagang ito. Ang liham na ipinadala sa atin ng ating kabarangay na si Maya. Ayan, si Maya mga kabarangay, merong katanungan dito. Gusto niyo bang magkaroon ng ideya kung ano nga ba ang tatakbuhin ng istorya niya ngayong araw na ito? Ito po ang tanong niya. Naranasan mo na bang magkaroon ng karelasyong madikit o yung karelasyong clingy? Yung karelasyon na akala mo kapag naghiwalay sa'yo o nahiwalay sa'yo ay ikamamatay niya. Kung naranasan mo na, kasama mo pa rin ba siya o sinukuan mo na? Wow, mukhang may lalim ang hugot ang ating kabarangay na to ha. Kaya naman mga kabarangay, hindi ko na patatagalin pat ibibigay ko na agad sa inyo ang kwento natin ngayong umagang ito. Ang kwento ng ating kabarangay na si Maya, ang kwento ng kanyang buhay na pinamagatang Clingy. Narito na ang ating tampok na kwento sa araw na ito. Naranasan mo na bang magkaroon ng karelasyong madikit o yung karelasyong clingy? Yung karelasyon na akala mo kapag naghiwalay sa'yo o nahiwalay sa'yo ay ikamamatay niya. Kung naranasan mo na, kasama mo pa rin ba siya o sinukuan mo na? Dear Papa O, kailan mo masasabing sobra na ang isang tao sa pinapakita at ipinaparamdam niya sa'yo? Paano mo lilimitahan ang pagdikit sa'yo ng isang tao? Ito ang madalas na ipayo sa akin ng best friend ko mula nung naging karelasyon ko si Joseph, ang pinaka-clingy na lalaking nakilala ko. Ako nga pala si Maya at ang boyfriend ko clingy na lalaki ay si Joseph. Mahigit 1 taon ko ng karelasyon si Joseph. Nagkakilala kami sa pinagtatrabahuhan niya dahil minsan dun ako naging intern. After ng aking internship ay niligawan niya ako at dahil nga una pa lang ay crush ko na siya, sinagot ko na siya agad kahit hindi ko pa siya masyadong kinikilala. Wala nauna yung kilig kaya naman huli na yung malaman ko kung gaano siya kaklingi. Sa totoo lang ayoko sa lahat yung clingy na karelasyon kasi ayoko yung pakiramdam na para bang laging may nakakipit sa'yo na linta o nakakapit sa'yo na linta at sa'yo dumedepende ang buhay nila. Pero syempre hindi ko naman yun sinabi sa kanya. Sa una naman kasi cute ang pagiging clingy nito. Sa unang mga buwan namin, syempre, nakakakilig pa kasi parang hindi kanya kaya mawala sa buhay mo. Yung feeling na mahal ka niya, ganun yung feeling. Yung may isang taong takot na mawala ka, hindi lang sa paningin nila, kundi sa buhay nila. Yun ang nararamdaman ko sa mga unang buwan ng pagiging clingy ni Joseph sa akin. Yes, babe? Kanina pa ako tawag sa'yo. Hindi ka sumasagot. Sorry, babe. Kasi naka-silent lang yung phone ko. Di ba sabi ko, wag mo isa-silent yan? Para malaman mo na tumatawag ako. Sorry na, babe. Kasi nasa meeting kami kanina eh. Pero kanina pang tanghali yun, di ba? Gabi na oh. Bakit naka-silent pa rin yan? Nakalimutan ko lang i-on yung ringer. Sorry na, babe. Okay, sige. Pero next time please. Napapraning ako eh. O bakit ka naman mapapraning? Wala namang nangyaring masama sa akin ah. Babe, hindi lang naman yun. Ano? Naisip ko baka may nakilala ka na dyan tapos
Nakalimutan mo na ako. Grabe siya. Hindi mangyayari yun. Alam mo namang loves na loves kita eh. Basta babe, medyo natatakot lang. Huwag ka na matakot. Hindi mo naman kailangang matakot eh. Lagi akong takot lalo na kapag di kita kasama. Pakiramdam ko may makakasalubong ka dyan tapos mafo-fall ka. Mafo-fall sa'yo. Tapos iiwan mo ko. Masyado kang mag-isip. Hindi nga yun mangyayari. Ano ka ba? Basta, dapat lagi mo i-check yung phone mo ha. Gawin mong wallpaper ang picture ko para may reminder ka lagi na may boyfriend ka at di ka pwedeng ma-fall sa iba. Hindi ko na kailangan gawin yon. Sobrang clear na ng mukha mo sa puso ko. Sus, alam ko namang may hihigit pa sa akin dyan. Mas hihigit pa sa pagiging clingy mo? Parang wala na ata eh. Teka nga, issue ba ang pagiging clingy ko sa'yo? Ha? Hindi naman. Cute nga eh. Sure ka? Oo babe, cute. Pag nagiging clingy ka nga, kinikilig ako eh. Ewan ko ba? Sinasabi mo lang yan pero kapag tumagal, baka manawa ka na. Uy, di totoo yan ah. Hindi ako magsasawa. Kahit araw-araw kang maging ganyan ka-clingy sa akin. Ang cute nga talaga eh, promise. Promise? Promise! Yung promise kong yon, hindi ko rin napanindigan dahil nung tumagal ay napupuno na ako sa pagiging clingy nito. Yung tipong pagkagising ko pa lang ay dapat magbukas na ako ng cellphone ko para batiin ko siya ng good morning o para sabihin kung ano ang gagawin ko sa buong araw. 5 minuto lang na hindi ako nakareply sa chat niya ay asahan mong tatadtarin ka na ng messages sa chat box. Akala mo na wala ako o kinidnap. Noong una, oo, cute talaga. Pero kapag tumatagal pala kayo, nakakasawa rin. Lalo na sa isang independent na babaeng katulad ko na hindi sanay sa ganitong klaseng kapit. Hindi ko naman yun masabi sa kanya dahil bukod sa pagiging clingy nito ay maramdamin din siya. Sa aming dalawa nga parang siya yung babae kong umasta. Mahal ko siya pero parang hindi ako masaya sa pagiging clingy niya dahil marami akong bagay na hindi ko halos magawa ng maayos dahil sa pagiging clingy niya. Kailangan lagi akong mahawak na cellphone para i-update siya sa akin. O isang bagay na hindi ko madalas na ginagawa sa mga nagiging karelasyon ko. Isang bagay na kay Joseph ko lang ginawa. At dahil ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganito, humingi ako ng payo sa best friend kong si Jackie. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit hinayaan mong kumapit sa'yo ng ganyan yung boyfriend mo? Hindi ka naman ganyan. Sa pagkakakilala ko sa'yo, Day, ayaw mo yung clingy na tao. Kahit nga akong best friend mo, inaasar ka kapag panayang lapit ko sa'yo eh. Eh nung una nga kasi cute siyang tignan. Bago kasi yung feeling, yung may taong parang takot na takot siyang mawala ka sa buhay niya. Kaya hinayaan ko. Pero nung tumagal, parang sumobra na eh. Wala na siyang kontrol sa pagiging clingy niya. Ano ba so far yung pinakamalala niyang nagawa? Alam mo yung nakalimutan ko lang magpaalam sa kanya na maliligo ako? Hindi na ako kinibuno ng ilang oras. Pahirapan lambingin. Kala mo nanlalalaki ako sa banyo. Ang OA niya na? High school lang, te? Tapos alam mo ba minsan, sabi ko magtatapon lang ako ng basura. Ang gusto pa, mag-video call kami habang ginagawa ko yon. Para makasigurado na walang ibang kasamang lalaki na magtatapon ng basura. Ay, hindi lang pala clingy. Possessive rin pala. Ang lala ng combo na yan, te. Hindi ko alam kung hanggang saan pa ako aabutin ng pagtitiis ko sa ganito. Yung magpanggap na cute yung pagiging clingy niya pero sa totoo lang, gusto mo na siyang sakalin kasi hindi na carry. Bakit kasi hindi na lang magpakatotoo at sabihin sa kanya? Wag na wag i-underestimate ang power ng communication. Pero wag mo ding i-underestimate ang pagiging sensitive niya ha. Mamasamain niya yun kapag sinabi ko. Hindi mo pa nga nasusubukang sabihin, nega ka na agad.
Malamang karelasyon ko siya kaya kilala ko siya. Di magtiis ka. Sabihin mo pa rin sa kanya everyday na cute ang pagiging clingy niya para sobrahan pa niya. Cute nga di ba? Pero ayoko na. Magulo ka? Binibigyan ka ng payo, hindi mo susundin? Kukontrahin mo pa? Bahala ka dyan. Ito na naman siya, tumatawag na naman. Shucks, nakalimutan ko sabihin sa kanya na magkasama tayo. I-loudspeaker mo nga para marinig ko kung gaano ka-cute yung pagiging clingy niya. Sige na please, excited na me. Hindi ka nakakatuwa, Jackie Di kung hindi ka natutuwa, tapusin mo na. Sa'yo ko hindi natutuwa ikaw tapusin ko dyan Bakit ako? Ako ba yung clingy? Di ko na alam kung hanggang kailan ko matitiis ang sitwasyon ko kay Joseph. Tama naman si Jackie. Gusto ko siyang sundin pero kapag sinunod ko siya, anong mangyayari sa relasyon namin ni Joseph? Alam ko kung gaano ka-sensitive si Joseph at saka nagsabi na ako sa kanya na okay lang siyang maging clingy. Hindi ako sanay na binabawi ang mga sinabi ko na sa isang tao, lalo na kung pangako yun. Ma-pride po ako Kapag sinabi ko, papanindigan ko. Pero sa lagay namin, ang hirap panindigan ng pangako kong yun kay Joseph, nakakayanin ko ang pagiging clingy niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pagpasensyahan yon, lalo na't bawat dumaraan na araw ay sunosobra na siya. Nakakapigtas ng pisi. Pero ano bang magagawa ko? Mahal ko naman yung tao. So gano'n na lang siguro yon. Tiis na lang. Tiis na lang talaga. Kaya ko pa ba? Hindi ko alam talaga. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Kaplastika ng masasabi pero parang gano'n na ang nangyayari sa araw-araw na nakikita ko at tinatanggap ang pagiging clingy ni Joseph. Siguro nga sobrang mahal ko siya dahil nagagawa ko pang pahabain ang pasensya ko sa pagiging clingy niya. Pag napipikan ako, tatahimik na lang ako. Agad naman niya iyong mahalata at hihingi ng pasensya dahil alam niyang naiinis na ako sa pagiging clingy niya. Akala ko nga magbabago na kapag gano'n na ang nangyayari. Pero hindi. Nauulit lang tapos magsosorry tapos papatawarin ko tapos mauulit at mauulit. Araw-araw mas lumalala. Yung tipong kahit nasa trabaho ako at busy ay mang-iistorbo ito para lang humingi ng selfie ko o ipakita kung anong ginagawa ko. Meron pa minsan gusto niya habang nasa meeting ako ay tumawag ako sa kanya para marinig niya lang kung ano ang nangyayari sa akin. Lahat yun ay sinunod ko para makaiwas na nga sa away kasi ayoko na nang i-stress ako lalo sa pagiging clingy niya. Tapos pag-aawayan pa? Pero sobra na kasi siya. Bakit ngayon mo lang sinagot yung tawag ko? Nakaidlip kasi ako Sorry. Sa office nyo pwede umidlip? Break time ko naman. Oh, di mo sinabi sa akin na break time mo ngayon. Alam mo namang ganitong oras ang break time ko, di ba? Pero dapat sabihin mo pa rin. Para saan? Para alam ko ang ginagawa mo, hindi yung pinag-aalala mo ko. Bakit naman mag-aalala ka pa nandito lang naman ako sa office? Hindi naman ako pwedeng lumabas. Kahit na. Di ba sabi ko naman sa'yo, mag-update ka lagi? Mahirap bang gawin yon? Pero wag naman sanang minuminuto. Pero kailangan ganyan, para alam ko ang nangyayari sa'yo. Di naman sa lahat ng pagkakataon dapat mong malaman kung anong nangyayari sa akin Boyfriend mo ko, kaya dapat kong malaman yan. Hindi maganda yung rason mong yan. Oo, sige na. Mag-aaway na naman tayo Kumain ka na ba? Wala ka bang ginagawa dyan sa office nyo? Di mo naman sinagot yung tanong ko Sagutin mo muna tanong ko. Kasi parang wala kang pinagkakaabalahan dyan Meron. Actually, nire-review ko na yung gagawin para bukas sa meeting namin. Tapos, isusunod ko na yung... Oo, ayun naman pala may ginagawa ka dyan. Baka naman pwedeng mag-focus ka na lang dyan kesa sa akin. Sa kaya ko naman pagsabayin. Pero di mo kailangan gawin. Trabaho yan, unahin mo yan.
Ako, okay naman ako dito kahit hindi tayo magkausap lagi. Bakit ayaw mo magkausap tayo lagi? Siguro may kinakausap ka na diyang iba, no? Tumigil ka na nga dyan, Joseph, please. Bakit? Mas gusto mo ba siyang kausap kaysa sa akin na boyfriend mo? Joseph, please! Anong meron yung taong yan para mas piliin mo siyang kausapin kaysa sa akin? Sagot! Di ka ba titigil? Siguro sa kanya ka lagi nag-a-update, no? O kaya sa kanya ka... Tumigil ka na! Nagulat ang mga kaopisina ko sa naging pagsigaw kong yon. Mahinahon akong tao, alam nila yon, kaya naman lahat sila napatingin ng sigawan ko si Joseph bago ko siya babaan ng tawag. Di ko alam ang gagawin nun. Mag-e-explain ba ako na ang boyfriend kong sobrang clingy kaya ako napasigaw? May makisimpatya kaya o makaunawa? Tumayo ako noon at nagpunta ng pantry para makaiwas sa mga tinging ng huhusga ng aking mga katrabaho. Bit-bit ang baso ko, nagtimpla ako ng kape na naging dahilan pa para mas lalo akong manginig. Nakakagalit na talaga. Mapasensya akong tao pero dahil sa ginawa ni Joseph ay mukhang bibitawan ko na ang titulo bilang pinakamapasensyang tao sa opisina. Inextend ko na ang aking break time hindi lang dahil nahihiya ako magpakita sa mga katrabaho ko, kundi kailangan ko mag-isip-isip kung ano ang dapat gawin kay Joseph. Itutuloy ko pa ba ito? Mahal ko siya pero inilalabas niya ang worst side ko. Ayoko ng ganun sa relasyon. Hindi ba dapat katuwang mo ang karelasyon mo sa growth mo? O sa pag-aayos sa sarili mo? Bakit hindi ganun ang nangyayari sa aming dalawa? Bumalik ako sa aking cubicle na hindi pa buo ang pasya sa gagawin kay Joseph. Basta ang sa akin lang, ngayon, ayoko muna siyang makita at makausap. Anong ginagawa mo dito? Di ka sumasagot sa mga tawag ko eh. Di ba obvious na ayaw kitang kausapin? Bakit ayaw mo akong kausapin? Siguro may nakakausap... Yan! Yan ka na naman. Yan ang dahilan kung bakit ayaw kitang kausapin. Iklaro mo sa akin kung anong kasalanan ko. Kasi di ko gets eh. Bakit ka ganyan sa akin ngayon? Wow, Joseph, hanggang ngayon hindi klaro sa'yo lahat? Hindi klaro sa'yo na sobrang pagiging clingy mo na nakakasakal na? Hindi klaro sa'yo na masyado kang makapit sa akin at hindi na ako makagalaw ng tama? Hindi klaro sa'yo yun? Hindi mo naman kasi sinasabi sa akin. Ano bang hindi ko sinasabi? Alam mong yan ang dahilan kung bakit kita sinigawan kanina. Kung bakit tayo madalas mag-away, di ba? Bakit kailangan ko pang ilagay yun sa noo mo? Kung makakatulong, Huwag kang pilosopo. Seryoso ako, Joseph. Sobra ka na. Ubus na pasensya ko sa'yo. Baka ito ay sulat ko pa sa noo ko para alam mo. huwag kang sumigaw! Naiintindihan ko naman! Naiintindihan? Kung naiintindihan mo ko, hindi ka na paulit-ulit na gumagawa ng dahilan para mag-away tayo. Ikaw naman yung gumagawa ng dahilan para mag-away tayo ah! Yung pagiging clingy ko, sabi mo cute yun. Sabi mo, okay lang yun. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, nakakapigtas ng PC yun? Cute, oo. Pero dati yon. Joseph, sumusobra ka na eh. Kailan pa naging cute ang sobra? Di sana, di mo na lang pala sinabi na cute yung pagiging clingy ko para alam ko. Pa-promise ka pa. Di mo rin naman pala kayang panindigan. Kasi hindi ko alam na sobrang lala mo pala. Bawat galaw ko kailangan ko i-report sa'yo. Kung sino kausap ko, kung anong kamay ang gamit ko sa pagkain o sa pagsulat, ano yun? Ang ibig sabihin lang niyan, gusto ko nalalaman mga ginagawa mo para maging parte ako ng araw mo kahit di tayo magkasama. Nakakapagod yun! Pwede bang sabihin ko na lang sa'yo na babe, nasa work na ako, text kita mamaya kapag wala akong gagawin. O kaya babe, tawagan kita mamaya pagka-out ko ha? Hindi ba pwedeng gawin yun? Kasi alam ko pwede naman eh. Hindi pwede. Yan lang sasabihin mo? Oo. Pwes ito lang din ang sasabihin ko sa'yo. Tapos na tayo! Dala ng galit ay nakipaghiwalay ako kay Joseph. Wala yun sa plano ko. Ang gusto ko lang ay sabihin sa kanya ay ang galit ko, pero hindi ko naman gustong makipaghiwalay sa kanya kasi syempre kahit ganyan siya mahal na mahal ko siya.
Pero sa dulo kasi ng usapan namin, sobra na eh. Kahit anong paunawa ko sa kanya, wala pa rin talaga. Kung ito man ang paraan para matuto siya at ma-realize niyang mali ang mga ginagawa niyang pagkapit ng todo sa akin, ay gagawin ko ng paulit-ulit. Ang pakikipaghiwalay kong yun ay temporary lang naman. Kapag nakapag-isip-isip na to, malamang babalik na ito sa akin. Hihingi ng sorry at this time mangako siya na hindi niya nauulitin ang pagiging clingy niya. Kailangan ko lang hintayin yon. Pero lumipas ang ilang araw, linggo at buwan ay wala pa rin itong paramdam. Panay ang tingin ko sa cellphone ko. Umaasang magte-text ito. Sasabihin miss niya ako at sana ay tanggapin ko na siya pero wala. Blanko ang inbox ko kahit sa Facebook. In-unfriend niya rin ako. Kinabahan ako. Masyado ba niyang sineryoso ang sinabi kong hiwalay na kami? Hindi ba niya gets na nakipaghiwalay ako sa kanya? Hindi dahil tumigil na akong mahalin siya, kundi gusto ko lang ipatigil ang hindi ko nagugustuhang ginagawa niya. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Sa araw-araw na dumaraan, lubog na lubog ang puso ko dahil sa sobrang pagkamiss kay Joseph. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagpaparamdam. Hanggang ngayon, kahit isang text man lang wala akong natatanggap sa kanya. Dati tadtad ang cellphone ko ng missed calls, text at chat sa kanya pagkagising ko pa lang ng umaga, pero ngayon, kahit isa wala. Nakakamiss din pala. Nakakamiss yung pag-good morning niya, yung pagtatanong niya kung kumain na ba ako. Kahit nga yung pagtatanong niya kung ano ang kulay ng suot ko ay nakakamiss. Nakakamiss din pala yung pagiging clingy niya. Sa tuwing papasok ako ng trabaho dati, lagi niyang pabaon itong I love you sa akin o paalala na uminom ako ng tubig after magkape. Ngayon wala eh. Nakakamiss pag di ako nagpaparamdam bigla-bigla na lang itong magsesend ng selfie niya para ipaalala niya na namimiss niya ako at baka namimiss ko rin siya kaya kailangan ko siyang makita kahit sa picture lang. Nakakamiss yung pag-video niya na mga ginagawa niya sa trabaho at ipinapadala sa akin para alam ko kung asan siya at kung ano ang ginagawa niya. Nakakamiss talaga. Nakakamiss siya. Oy, akala ko ba sakal ka na sa kanya. Ngayong wala na nakakapit sa'yo, tsaka ka magre-reklamo na gusto mo ulit may humahawak sa leeg mo. Nakakamiss din kasi. Ano bang nakakamiss dun? Mali yung ginagawa niya sa'yo. Sobra yun. Lahat ng sobra, hindi maganda. Lahat ng sobra nakakasawa. Kala ko rin nagsawa na ako sa mga ganun niya dati eh. Pero ngayon na hindi ko nararanasan ang lahat ng yon, parang natatakam naman akong maulit yun kahit isang beses lang. Nasanay ka lang kasi. Pero masasanay ka rin kapag tumagal na wala na siya sa buhay mo. Promise. Pero ayoko siyang mawala sa buhay ko. Hindi naman porket ayaw mo siyang mawala sa buhay mo, pababalikin mo na siya. Mali yan, Maya, ha? Pero Jackie… Alam mo bang grinding-grinding na ako sa'yo dati sa kakareklamo mo sa pagiging clingy ni Joseph sa'yo? Akala ko makakapahinga na ako sa wagas na reklamo mo sa kanya. Pero ngayon may panibago ka na namang reklamo na kesyo gusto mong bumalik, yung pagiging clingy niya sa'yo, chuchu-chuchu. Gusto ko lang siyang bumalik sa akin. Pero tandaan mo, oras na bumalik siya sa'yo, babalik din kasama niya ang pagiging clingy niya. Ayos lang. Anong ayos lang? Hindi ayos yun, oy. Kapag bumalik siya, dapat iniwan na niya yung pagiging clingy niya. Ganon kapag natuto na. Kahit isama pa niya sa pagbabalik niya, wala naman akong pakialam. Talaga? Gusto mo ulit masakal sa kanya? Manawa? Maumay? Bakit ko nga ba kasi kasasawaan yung maraming text niya sa akin sa umaga, tanghali at gabi? Kung iisipin, ang swerte ko nga at may taong inaalala ko, tina-update ako eh. Hindi lahat ng boyfriend ganun.
Sabi mo dati pagod ka na magbasa ng email sa trabaho. Tapos magbabasa ka pa ng pagkahaba-haba at paulit-ulit na messages niya, di ba? Dati yun. Ngayon kasi bigla akong na-miss eh. Na-miss ng mga mata kong mabasa yung mga kakornihan niyang messages sa akin. Ano pang namimiss mo sa kanya? Namimiss ko yung pag sobrang stress na ako sa trabaho. Magpapadala yan ng video. Yung mga katrabaho niya na inuutusan niya mag-cheer para sa akin. At Namimiss ko yung pagsasabi niya sa akin na picturean ko lagi yung pagkain ko at isend ko sa kanya para alam niya kung tama yung kinakain ko. hindi mo nasabi sa akin yan dati Pati yung pag-check niya kung anong isusuot ko pagpasok sa work. Magbibigay yan ng opinion kung maganda ba o bagay sa akin. Pero ang totoo, gusto lang niyang malaman na hindi kita yung kaluluwa ko sa mga isusuot ko. Dati galit na galit ka kapag minamanduhan ka niya sa isusuot mo. Ano ba talaga, ha? Nakakamiss din pala kasi yung pakiramdam na may taong may paki sa'yo. Yung taong gustong malaman minuminuto kung anong ginagawa mo, kung anong pakiramdam mo, kung sinong kasama mo, kung kumain ka na ba o kung nakauwi ka na ba. Kahit nakakapagod mag-update lagi. Nakakapagod, oo. Pero kapag nawala, hahanap-hanapin mo eh. Nasanay ka lang, te. Ngayon naman, hindi na ako sanay na wala siya. Anong balak mo? Suyuin siya. Babawiin ko siya, yun ang plano ko. Kahit bitbitin pa niya ang pagiging clingy niya, babawiin ko pa rin siya. Desidido ako mapabalik siya sa buhay ko. Kahit pa ang kapalit nito ay ang paglunok ko ng pride ko. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ma-pride akong tao pero sa pagkakataong ito, handa akong bitawan yon para lang mahawakang muli si Joseph. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang lumipas pa ang isang araw na hindi ko siya nakakausap o nakakamusta. Di ko kayang palipasin ang isang araw na hindi siya kasama. Alam ko nakakairita ang pagiging clingy niya sa akin dati. Pero hindi ko lang din na-realize na may mga parte ng pagiging clingy niya ang naging dahilan para mapamahal ako sa kanya. Di ko lang yun napansin nung una dahil masyadong negatibo ang iniisip ko sa salitang clingy. Pero dahil sa pagkakalayo-layo niya sa akin, may maganda rin palang naging dulot ang pagiging clingy niya sa akin. Joseph, Anong ginagawa mo dito? usap tayo, please. Para saan? Sa atin. Wala nang sa atin, di ba? Kasi tinapos mo na. Pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi mo na kailangang ipaalala. Alam ko naman yun eh. Ano pang ginagawa mo dito? Uulitin mo ba ulit yung mga mali ko sa'yo? Hindi. Uulitin mo ba na nakakairita yung pagiging clingy ko sa'yo? Hindi. Na naiinis ka kapag text ako ng text sa'yo kahit mga walang kwentang bagay? Joseph, hindi. Napikon ka na kapag tawag ako ng tawag sa'yo para lang sabihin sa'yo kung ano yung nakita ko sa daan habang naglalakad? Hindi. O baka naman gusto mo lang sabihin sa akin na umay na umay ka na sa mga selfie ko sa'yo. Hayaan mo, wala nang gumagawa niyan sa'yo ngayon. Hindi ganun. Bakit ka pa andito? Bumalik ka na. Bakit ako babalik sa'yo? Kasi namimiss ko na yung pagiging clingy mo eh. Namimiss ko yung mga walang kwentang text mo. Tapos? Namimiss ko yung mga random na tawag mo kasi may nakita ka sa daan at gusto mo i-share sa akin. Namimiss ko yung mga selfie kahit nasa banyo ka at dumudumi. Kahit nga habang kumakain ako eh. Bakit mo sinasabi yan ngayon? Di ba nga ayaw mo lahat ng yan? Naging klaro ka sa akin noon kahit di mo isulat sa noo ko. Klaro na yun sa akin ngayon. Mahal kita. Miss na kita. Bumalik ka na, please. Hindi ko maintindihan kung bakit ko gagawin yan. Kailangan ko bang isulat sa noo ko para maintindihan mo? Gusto ko ulit maging tayo. Gusto ko ulit maramdaman na mahal mo ko. Joseph, mahal mo pa ba ako?
Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong mo. May iba na ba? Wala. Ayaw mo na ba? Hindi sa ayaw ko na sa'yo. Ayoko lang mapahiya ulit sa pagpapamukha ng kahinaan ko. Yung ipapamukha sa akin na sobra na ako. Nakakahiya kasi yun, Maya. I'm sorry. Sorry. Bakit ka nagsusorry? Kasi ako yung nagdala ng stress sa'yo. Ako yung umubos ng pasensya mo. Sorry, Maya, kung ganito ako, ha? Sinusubukan ko namang baguhin ang sarili ko para mag-fit sa'yo pero nahihirapan ako. Nahihirapan ako kasi gusto ko lagi nakakapit sa'yo. Kasi nga mahal kita. Gusto ko lagi akong nakikinig sa mga kwento mo kasi mahal kita. Gusto ko lagi kita kasama kahit naiirita ka na at gusto mo ng alone time. Gusto ko makibalita sa'yo oras-oras kahit minuminuto pa nga kasi gusto ko malaman kung okay ka lang ba. Kung masaya ka ba sa araw na yon. Kasi masaya ako kapag may balita ako tungkol sa'yo. Kasi mahal kita. Pero kung sobra na yun para sa'yo, edi... Bumalik ka na. Gusto ko na ulit magkwento sa'yo ng araw ko. Gusto ko na ulit makasama ka. Gusto ko na ulit na makibalita ka sa araw ko. At gusto ko na ulit sabihin sa'yo na masaya ako kasi mahal kita. At hindi ko kayang gawin to sa ibang tao maliban sa'yo. Bumalik ka na. Pag bumalik ako, kasama ko pa rin ang pagiging clingy ko. At di ko alam kung matatanggal ko yun agad-agad. Saka na natin problemahin yan. Ang gusto ko lang ngayon, marinig sa'yo na babalik ka na sa buhay ko. Doon natin simulan. Saka na yung iba. Joseph? Niyakap niya ako, hinalikan. Yun ang naging sagot niya sa aking tanong at sapat na yun para malaman kong gusto niya akong tanggapin muli sa buhay niya. Alam ko marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako bumalik sa panahong di pa niya ayos ang isyo ko sa kanya. Bakit ako nagmadali at hindi siya hinintay na ayusin muna ang sarili niya. Simple lang, mahal ko siya at gusto kong kasama niya ako sa pag-aayos niya sa sarili niya. Gusto kong kasama niya ako sa pagbuo ng sarili niya. Gusto ko siyang kasama. Lahat naman tayo ay mga ibang bagahe na kailangan nating buhatin. Pero hindi ba mas maganda kung sa bagaheng yun ay may kasama kang magbibit-bit para maging magaan? Magtutulungan kami sa bagahe niya at alam ko may bagahe rin ako na bit-bit at alam kong handa niya akong tulungan dito. Ito na ang desisyon ko. Sa pagbabalik ko sa buhay niya, alam kong darating pa rin ako sa puntong mapipikon ako sa pagiging clingy niya kapag sumobra na. Pero naisip ko mas okay na rin siguro kung yung ganong kaklingi kahit at least may isang tao nagpaparamdam sa'yo na mahal ka niya at sa'yo lang ang atensyon niya kahit maraming bagay o tao ang pwedeng umagaw nun sa kanya. Magrereklamo pa ba ako? Maraming salamat po Papa O sa pagbasa ng aking liham. Ako po pala ang inyong kabarangay forever, Maya. Nagustuhan mo ba ang nobela natin ngayon? Marami pang istorya sa aming YouTube and Spotify. Hanapin lang Barangay LS 91.1 Lucena. Give us like and subscribe. Salamat mga kabarangay!